Konbanwa minasang, welcome back to my vlog. Rosa Des ang inyong ka-fighter. So, kamusta kayo? Kamusta ang araw nyo? Kamusta yung application nyo papuntang abroad? Isa ka rin ba sa nag-a-apply papunta dito sa Japan? Selected ka na ba? Or still naka-line up ka pa rin for interview? So, that's great. Because for today's video, sasagutin ko yung isang katanungan ng aking followers na nag-message sa akin through Messenger. Sabi niya, Ma'am, pwede po bang pahingi na kahit konting tip para sa darating na interview ko papuntang Japan? Ang mga advices po na maibibigay ko is based on my experience during the time na nag-a-apply ako sa Pilipinas papunta din dito sa Japan. Tsaka syempre, bago po ako dito nakarating, dumaan din po ako sa napakaraming interview. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, kundi 7 interview. Then yung ibang mga advices po is galing sa aking mga friends na naandito na din ngayon sa Japan. Kinontak ko sila kagabi, nagtanong-tanong ako kung ano ba yung pwede nilang maibigay na tip sa mga ganyang interview, lalong-lalong na papunta dito sa Japan. So, ayun, nag-send sila. So, ngayon nga, gusto kong i-share sa inyo to. So, watch out. So, for number 1 tip is prepare Jeiko Shokai or yung Japanese self-introduction. Yung Japanese self-introduction or Jeiko Shokai po na sinasabi nila is wag naman po masyadong mahaba. Wag mo pong ikwento doon yung talambuhay mo. Kung baga po, be specific palagi. Direct to the point lagi dapat ang sinasabi mo. Like, your name, saan ka nakatira, edad mo, may anak ka ba, may asawa, or single. Then, yun, sa huli po, magte-thank you ka sa kanila. Kahit yun lang, okay na. Basta may mai-prepare ka kahit simpleng Jeiko Shokai. Kasi po, plus point din yun kay employer. So, let's go to tip number 2. Be confident at huwag kakabahan. It's very normal lang sa atin nakabahan, lalong-lalo na kapag nagpe-perform tayo sa harap ng crowd. Pero, lagi nating iisipin kung gaano ba kahirap mag-apply papunta dito sa abroad. Always nating iisipin na it's now or never. Matanggap ka man o hindi, at least this time, ginawa mo yung best mo. Tsaka, hindi mo talaga maiiwasan na hindi kabahan, lalong-lalo na kung ikaw yung number 1 sa interview. So, pagpasok mo pa lang, syempre kabado ka na. So, always pakalmahin ang sarili. Kasi, as long as na kinakabahan ka, pwede yang makaapekto sa'yo pagdating sa harap ng employer. Pwede kang mautal niyan. So, always do your best. Tip number 3. Always wear your smile. Sabi nga nila, ang mga Japanese daw is, first impression last. During the interview mga ka-fighter, lagi dapat nakangiti. Kasi alam nyo, very important sa mga Japanese yung mga masisiyahing tao. Yes, very advantage kapag ikaw ay may alam na sa Nihongo language. Yes, very important kapag may experience ka sa work na ina-applyan mo. But, gustong-gusto rin nila yung mga palangiti or yung mga genki na tao. Why? Bakit? Kasi nga, yung Japanese language, matututunan yan. Yung trabaho, matututunan yan. Pero yung personality ng isang tao ay mahirap matutunan. Ang personality mo ay yun na talaga, personality mo na talaga yun. Meaning, pagdating mo dito sa Japan, hindi ka magiging problema sa kanila. Hindi ka rin magiging problema sa mga kasamahan mo sa trabaho. Pagdating mo dito sa Japan, mga ka-fighter. Tsaka unlimited din sila sa pag-aisats or pag-greet sa mga tao sa paligid mo. So, kung genki at akari ka na tao, very advantage po yun sa iyo pagdating mo dito. Tsaka, gustong-gusto po yun ng mga Japanese. Tip number 4. Be snappy. So, pagpasok nyo pa lang sa interview room, dapat naka-stand straight, press out, chest in. At hanggat maaari mga ka-fighter, dapat nakatuck-in yung damit nyo sa inyong pantalon. Ewan ko ba pero gustong-gusto ng mga Japanese yung mga nakatuck-in kasi para sa kanila, neat tingnan. Siyempre, kapag pinaupo naman kayo during interview, wag na wag kayo sasandal sa upuan hanggat maaari. Tsaka yung dalawa nyong kamay po is ilagay nyo sa ibabaw ng iyong dalawang legs. Tip number 5. Always answer with loud and clear voice. Alam niyo mga ka-fighter, napaka-importante sa kahit anong interview ang loud and clear voice. Hindi man pasigaw basta loud and clear voice, lalong-lalo na sa pagsagot sa mga question nila. Lalong-lalo na sa mga Japanese employer. Bakit? Siyempre, pagdating mo dito sa Japan, hindi mo alam kung anong dadatnan mong trabaho, kung anong environment mo ng trabaho ang papasukan mo, maingay ba ito, lalong-lalo na sa mga factory worker. So, sa factory worker po, napakaingay ng surroundings. Kaya, required po talaga ang paggamit ng loud and clear voice, lalong-lalo na kapag nakikipag-usap ka sa boss mo. Kasi dito po sa Japan is, time is gold. Ayaw nila ng paulit-ulit.
So, napaka-importante talaga ng loud and clear voice dito sa Japan, okay? Tip number 6, paghandaan ang interview at unlimited na dasal. So, kahit anong interview, especially papunta dito sa abroad, sa Japan, lagi nating paghandaan ang mga possible question na pwede nilang itanong sa'yo or pwedeng lumabas during interview. Then nga pala mga ka-fighter, kapag ka-Japan yung ina-applyan nyo, don't worry. Kasi pwede kang mag-Tagalog, pwede kang mag-English, kasi meron naman silang interpreter. Huwag ka lang magbibisaya. Kasi kung yung interpreter mo ay English at Tagalog lang yung alam, lugi ka. Kaya paghandaan natin yung mga basics or possible question na pwedeng itanong sa'yo during interview para mapaghandaan mo din ng sagot. So, parang bawas na din yun sa kaba mo, sa isipin mo. Kasi syempre, pagdating mo na sa interview room, pag tinanong ka, at least alam mo na yung isasagot mo. Nakakompose ka na. Hindi ka na mauutal-utal. And syempre, unlimited na dasal kay Lord. Kasi lahat ng ito ay arrangement niya lang. Hindi ka man maselect sa first, second, and third interview, isipin mo na arrangement niya rin ito. So, wag na wag ka lang susuko at wag na wag ka panghihinaan ng loob. Laban lang. Thank you mga ka-fighter. Sana nakatulong.